Napuno ng emosyon, tapang at patagong kirot ang naging revelasyon ni Marjorie Barreto sa panayam niya kay Ogie Diaz, isang pasabog na tila matagal nang pinipigilan, ngunit ngayoy bumulwak na parang apoy na matagal nang pinagliliyab ng katahimikan at kasinungalingan. Sa dami ng kontrobersya, paninira at public drama na kinaharap niya sa mga nagdaang taon, lalo na mula sa ama ng kanyang mga anak na si Dennis Padilla. Sa wakas, nagsalita na si Marjorie. At ang kanyang mga sinabi, para bang isang mahabang sigaw na matagal nang kinikimkim ng mga magulang na mag-isang lumalaban sa tahimik pero matinding digmaan ng pagiging isang single parent. I was seated at the front row where the mother and the father of the bride should be. And I will not say sorry for that. I raised my child single-handedly. I was there with her. I deserve that seat. Ito ang matalim pero makatotohanang pahayag ni Marjorie at sa isang iglap, parang natigil ang mundo ng mga nanonood. Para bang ito ang mga panghuhusgat pag-aakusa sa kanya ng publiko. Hindi ito pa-victim na estilo, hindi ito drama. Ito ay deklarasyon ng isang inang pinagkaitan ng tahimik na buhay dahil sa paulit-ulit na paggamit ng kanyang ex-partner ng media para magmukhang api. Ang mga salitang "I raised my child single-handedly" ay hindi lamang isang simple statement. Isa itong manifesto, isang paalala sa lahat na habang ang ilang ama ay abala sa pagpapakita ng perpektong imahe sa social media, may mga ina na literal na nilabanan ng lahat ng klase ng bagyo, emosyonal, pinansyal at psikolohikal para lang maitaguyod ang mga anak. Hindi raw siya humihingi ng paumanhin sa pagkakaupo sa harapan. Bakit siya hihingi ng paumanhin? Siya ang andoon noong walang-wala pa. Siya ang kasama sa bawat gabi ng pag-iyak, bawat araw ng pagkadapa, bawat tagumpay at kabiguan. Hindi siya basta nanay. Siya ang nanay at tatay na nagsakripisyo. Pero ang mas matindi, nang sabihin niya ito, Dennis is not asking for the relationship to be fixed, but for attention. Sino nanakit sa'yo? Isang linya, pero parang sumabog sa lahat ng mga pa-victim narrative na paulit-ulit nang ginagamit ni Dennis sa mga interview. Isang matapang na paninindigan na hindi siya papayag na gawin siyang kontrabida sa sariling kwento. At sa dami ng beses na si Marjorie ang pinatahimik, pinalabas na masama at sinisisi, ngayon lang siya nagsalita pero sapat na ang bawat salita para yumanig ang pananaw ng mga tao. Sometimes the loudest one isn't the most hurt, just the most used to the noise. Tila baga ito ang buod ng lahat. Dahil minsan, ang tunay na sugatan ay hindi marunong magsigaw dahil abala siya sa paghilom, sa pagtitiis, sa pagtayo muli. Marjorie did not owe the world an explanation. She didn't need to clear her name. Pero para sa mga ina na tahimik lang pero araw-araw lumalaban, para sa mga magulang na iniwan pero hindi bumitaw, para sa mga taong piniling manatili kahit iniwan na ng lahat, nagsalita siya. At oo, hindi lang ito tungkol kay Marjorie. Ito ay para sa lahat ng single moms, single dads, titas, lolas, guardians na tumayong magulang sa panahong wala ng iba. At sa kasal ng anak niyang si Claudia Barreto, maraming tanong kung bakit wala si Dennis Padilla sa entourage, bakit tila naisantabi siya sa program, at bakit ganito ang trato. Pero kung pakikinggan mo si Marjorie, hindi ito simpleng pagtanggal ng papel. Ito ay pagbibigay ng tamang pagkilala sa tunay na nandiyan. Ang father of the bride ay hindi lamang titulo. Ito ay papel na pinupunan hindi lang ng dugo, kundi ng presensya, pagmamahal at paninindigan. At kung sa maraming taon ay wala ito, bakit aasahan mong ibibigay ang spotlight sa isang taong sumulpot lamang sa dulo? She didn't beg for applause, she just told the truth. At sa isang mundo na punong-puno ng drama, ang katotohanan, lalo na kung tahimik, diretso at may laman, ang pinakamatinding pasabog. At sa huli, para sa lahat ng magulang na nanatili kahit mahirap, na lumaban kahit mag-isa, na tumayo kahit walang kasama, you deserve that front seat. You earned that place, and no one can ever take that from you.